Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-create ng inyong LTMS portal sa LTO online gamit ang iyong cellphone. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung LTMS portal. Ayan, ito na yung website ni LTO. Click nyo lang yan. Then dito, scroll nyo pababa, makikita nyo na agad yung register. Click nyo yung register now. Dito sa terms of agreement, scroll nyo pababa. Sa pinakababa, makikita nyo dito yung do you accept the terms of agreement? So, dito sa my box, click nyo lang yan. Then, pag may check na, okay na yan. Next is encode the correct security code. Kung ano yung nakalagay dito, yan yung ilagay nyo dito. Lagay natin 4L7Z2. Then, click nyo yung next. Dito sa registration, piliin nyo lang yung enroll as individual. Click nyo yan. Ayan. Then, dito sa reminder, pag hindi na-provide yung lumang driver's license ninyo, is madelay yung application nyo dito. Dito, do you have a Philippine driver's or conductor's license? Click nyo lang yung yes. Then, dahil naka-yes na yan, lalabas na dyan yung mga dapat nyong i-fill out. Dito, sa driver's license, lagay nyo yung driver's license number ninyo. Then, kung kailan mag-expire yung driver's license. So, naka-format ito as year, month, date. Next is the serial number. So, dito sa serial number, kung hindi nyo alam kung saan nakalagay yung serial number, click nyo lang tong may question mark. Ayan. Then, lalabas na dyan yung sample ni LTO. So, ang serial number is nasa likod ng driver's license ninyo. So, yan yung ilagay ninyo. Click natin tong X. So, dito nyo ilagay yung serial number. Then, dito sa conductor's license, so dahil wala tayo niyan, so skip natin yan. So, ngayon, dito, click nyo na itong next. Dito, ito yung mga personal information ninyo na fill out nyo kanina. Double check nyo lang kung tama ba yung nalagay ninyo. Dito naman sa mother's maiden name. Dito sa last name, apelyido ng mama ninyo nung dalaga pa siya. First name, pangalan niya. Dito naman sa middle name, pwede nyong lagyan at pwede ding hindi lagyan. Dahil optional lamang yan. Ayan, after natin malagay yung mother's maiden name, click na natin yung next. Next is contact information. Dito ilagay nyo lang yung email address ninyo. Next is your confirm email address. Dito sa dalawang to, dapat match yan. Dapat match yung email address sa confirm email address. At dapat yung email address ninyo is yan yung updated na email address ninyo na nakalagin dyan sa Gmail ninyo. Next naman is international area code. So, dahil tayo ay nasa Pilipinas, ang area code ng mga cellphone number natin is +63. So, ang karugtong niyan guys ng mobile na cellphone ninyo is 9 na. So, yan na yung karugtong ng cellphone number ninyo. 9, tapos yung karugtong ng number ng cellphone ninyo. So, dito, wag na wag kayong magkakamali. Kung ano yung cellphone number ninyo at yung email ninyo na updated na nakalagin sa yung Gmail is dapat yun yung ilagay nyo dito. After nyo ma-double check, triple check na tama naman yung na-fill out nyo dito, click nyo na itong create account. Ayan, you are successfully registered na. Ngayon naman, hintayin natin yung email ni LTO sa ating email na nilagay kanina.
na kung saan pag once na hindi natin ito ma-verify yung email nila is yung account na ginawa daw natin is it will automatically be deleted. Kung kaya hintayin natin agad yung email nila at i-check natin din sa spam folder natin kung andun na ba yung email ni LTO para ma-verify na natin ito. So, click OK na natin. Ngayon, open natin yung email natin, Gmail natin. Check na natin kung andito na ba yung email ni LTO. Ayan, andito na yung email ni LTO guys. Yung pangatlo, LTO Public Portal Email Verification. Click natin yan. Ayan, thank you for registering on LTO portal. Your user account has been created. Then dito, to complete your registration, please click the link to verify your email address. So yan yung naka-color blue guys. I-click nyo yan para makapag-create kayo dito ng password ninyo sa LTO portal. Click natin yung link. Ayan, dito, please set your new password using the following guidelines. Itong password dito is ito na yung ipanglalagin nyo dito. Kung kaya tandaan nyo yung new password niyo dahil kada login nyo dito sa LTMS portal, ito yung password ninyo. Ngayon, dito, ito naman yung guidelines sa mga pag-create ng password ninyo. Minimum length is 8 characters. Then, kailangan password must contain at least one alphabetic character. Password must contain at least one number. Password must contain upper and lower case alphabets. Dito, yung password niyo dapat at least naka 8 letters. Then, kailangan may alphabetic character at saka kailangan may number. So, ito is kailangan din na may lowercase or yung capital letter at saka small letter. Ngayon, lagay na natin yung bagong password natin at saka yung confirm password. Dito guys, sa dalawa, dapat match yan para makapag-proceed kayo. Ngayon, after nyo malagay yung new password ninyo, then click nyo na itong set password for login. Click nyo yan. Ayan, nakalagay na automatic yung client ID number natin. Ngayon, lagay natin yung password natin dito para makapag-login tayo. So, dito naman guys, yung email ninyo is yan din yung ipang-login nyo dito. Pwede nyong ipang-login dito yung email ninyo or yung client ID number ninyo. So, lagay na natin yung password natin. After natin malagay yung password, click nyo na yung sign in. Ayan guys, may account na tayo sa LTMS portal. So, pwede na tayo makapag-renew ng ating driver's license at makakuha ng CDE exam dito. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-create ng inyong LTMS portal ngayong year 2024. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!